Ang pagtalima ay hindi simpleng pagsunod. Ito ay pagsunod na may tiwala. Ito ay pasyang may kababaang loob. Isa itong pagbibigay ng sarili kahit hindi lubos na nauunawaan ang hinihingi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genezaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mga tao na sa halip ng mga isda ang inyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay obedience. Ang ating ebanghelyo ngayon ay isa sa pinakamahalagang tagpo sa simula ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus, ang pagtawag sa mga unang alagad. Isinalarawan ni San Lucas ang isang tagpong tila payak sa simula, isang umaga sa baybayin ng lawa ng Genezaret. Si Jesus ay nagtuturo sa maraming taong sabik sa kanyang salita. Dahil siksikan ang mga tao sa paligid niya, umakyat siya sa bangka ni Simon Pedro at doon nagturo. Pagkatapos ng kanyang pagtuturo, bumaling si Jesus kay Simon at sinabi, "Pumalaot kayo sa laot at ihulog ang inyong mga lambat upang makahuli." Isang utos na tila walang saysay kung susundin ang karanasan ng mga mangingisda, sapagkat buong magdamag na silang nanghuli at wala silang nakuha ni isa. Pagod na, dismayado at marahil gutom pa. Pero ang sagot ni Pedro ay puno ng pananampalataya at kababaang loob. "Guro, buong gabi po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat." At doon naganap ang hindi inaasahan. Napakaraming isda ang kanilang nahuli. Kaya't halos mapunit ang lambat at lumubog ang bangka. Isang himala na hindi lamang nagbibigay ng kabuhayan, ito rin ay tanda ng isang mas malalim na paanyaya, ang maging tagasunod ni Jesus. Dito natin pinipili ang ating salitang focus para sa araw na ito. Pagtalima, obedience. Ang pagtalima ay hindi simpleng pagsunod, ito ay pagsunod na may tiwala. Ito ay pasyang may kababaang loob. Isa itong pagbibigay ng sarili kahit hindi lubos na nauunawaan ang hinihingi. Ang pagtalimang ito
ang naging daan upang maranasan ni Pedro ang hiwaga ng Diyos at ang tawag sa mas malalim na misyon. Sa ating buhay, marami ring pagkakataong ang utos ng Diyos ay tila hindi praktikal o hindi makatwiran sa ating pananaw. Halimbawa, kapag tinatawag tayong magpatawad sa taong labis na nakasakit sa atin, o kaya kapag sinasabi ng Diyos na bitawan ng isang bagay na matagal na nating pinanghahawakan. Minsan pa nga, tinatawag tayong maglingkod sa mga taong tila hindi karapat-dapat o magsakripisyo sa gitna ng sarili nating pangangailangan. Sa mga sandaling ito, madaling magdahilan, madaling tumanggi, pero ang tunay na alagad ay hindi lamang sumusunod kapag madali. Ang tunay na alagad ay tumatalima kahit masakit, kahit mahirap, kahit di malinaw ang patutunguhan, dahil ang kanyang tiwala ay nasa nagsugo, hindi sa kanyang sariling kakayahan. Ang pagtugon ni Pedro ay larawan ng ating panloob na pakikibaka. May bahagi sa atin na mayabang na ayaw tumanggap ng utos mula sa iba, lalo na kung tayo ay bihasa sa ginagawa natin. Ngunit ang isang pusong bukas ay kayang magsabing, Panginoon, pagod na ako pero dahil sinabi mo, susubukan ko muli. Ang ganitong klaseng pagtugon ay daan ng biyaya. Sa kanyang pagtalima, naranasan ni Pedro ang higit pa sa inaasahan. Hindi lang isda kundi ang mismong paanyaya ni Jesus. Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng tao. Makikita natin dito na ang himala ay hindi lang nasa maraming isda. Ang mas dakilang himala ay ang pagbabagong nangyari sa loob ni Pedro. Mula sa pagiging mangingisda ng isda, naging mangingisda siya ng kaluluwa. Mula sa kanyang sariling plano, siya ay dinala sa plano ng Diyos. At sa pagtatapos ng Ebanghelyo, isang napakasimpleng pangungusap ang tila ba bumalot sa lahat. Iniwan nila ang lahat at sumunod sa Kanya. Isang tahimik ngunit matinding desisyon. Hindi nila sinabing, mag-iisip pa kami o babalikan ka namin. Hindi nila sinabi, matapos naming ayusin ang lahat. Tumalima sila agad. Buo, walang kondisyon. Ito ang paanyaya sa atin ngayon, sa gitna ng ating pang-araw-araw na buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa komunidad, tinatawag tayong tumalima. Maaring hindi ito laging malaki o maringal. Minsan, ang pagtalima ay nasa pagbangon sa umaga upang manalangin. Minsan, nasa pagpapakumbaba sa harap ng taong gusto mong sigawan. Minsan, nasa pagtitiis sa katahimikan. Minsan, nasa pagtanggap ng tawag ng Diyos na mahirap unawain ngunit hindi mo rin matanggihan. Ang tanong ay, may puso ba akong tumalima? Hindi dahil naintindihan ko lahat, kundi dahil nagtitiwala ako sa Kanya. Tanungin natin at tayo magnilay. Ano ang isang bahagi na hinihiling ng Diyos sa atin ngayon na tila mahirap gawin? Ngunit tinatawag niya tayong pagtiwalaan siya at tumalima. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang Diyos na tumatawag sa gitna ng aming kahinaan, pagod at pangamba. Madalas ay takot kaming sumunod dahil hindi namin alam ang mangyayari. Ngunit sa Ebanghelyo, tinuruan mo kaming magtiwala. Turuan mo kaming tumalima, hindi dahil naintindihan namin lahat, kundi dahil kilala namin kayo at mahal ka namin. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba, ng pananalig na matibay at ng tapang na sumunod sa landas na itinuturo mo. Amen. Pagpalaan kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.